Palipat na. Ano ito, promotion? Ahal lang yung pwede. Matang po eh. Tatlong araw matapos dumanas ng stroke si Arnold Clavio noong June 11, ay muling nagbahagi ngayong araw ang batikang mamamahayag ng kanyang pinagdaraanang pagsubok habang naka-confine pa rin sa ospital. Kwento ni Igan, naging mahina ang kanang bahagi ng kanyang katawan at aminado siya na mahaba-habang rehabilitation ang kakailanganin para sa tuluyan niyang paggaling, gayunman nananalig siya na sa lalong madaling panahon ay malalampasan niya ang pagsubok na ito. Ituloy natin ang kwento ko, June 14, 2024, 3 araw matapos na makaranas ako ng hemorrhagic stroke, nagpasya ang medical team ng St. Luke's Medical Center na mula sa acute stroke unit ay ilipat na ako sa regular room. The worst is over, sabi nga ni Dr. Vincent Valencia, cardiologist. Ang sarap pakinggan pero it is not yet over, mahaba-haba ang laban na ito. Ayon kay Dr. Greg Derit, neurologist, kailangan ko ng 6 na linggong pahinga, rehabilitasyon at therapy para manumbalik ang dati kong lakas at kilos. Kaya pagbaba ko sa regular room, sa pangunguna ni Dr. Lyde Alday Magpantay, espesyalista sa physical medicine and rehabilitation, sinumulan ang aking therapy. Kabilang dito ang mga maliliit na pagkilos sa mga braso, kamay, binti at paa. Dahil sa pagdurugo ng kaliwang bahagi ng aking utak, dulot ng alta presyon, naging mahina ang kanang bahagi ng aking katawan. Sinubukan kong humakbang pero umiikot ang aking paligid at muntik-muntikan ako na mabuwal. Wala pa rin akong balanse. Kailangan ding maibaba pa ang aking blood pressure at sugar para di na maulit ang pagputok sa aking utak. Kaya sinimulan na rin akong turukan ng insulin at mga gamot sa blood pressure at pagbaba ng cholesterol. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at mga panalangin. Malalagpasan ko ito sa inyong tulong at suporta. Sana ang aking kwento ay makapagligtas ng maraming buhay. Tandaan, mas ligtas ang madalas na pag-check up ng inyong blood pressure. Ulitin ko, feeling okay does not mean you're okay. Listen to your body. God is good. Susunod kong kwento, ang road to recovery. Pagbabahagi ni Igan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Marami naman ang natuwa sa positibong balitang ibinahagi ni Igan, at patuloy pa rin nananalangin ang kanyang mga kaibigan at followers sa tuluyang paggaling ng veteran news anchor and reporter.